Okay po, topic natin ngayon tungkol sa mga kaibigan nyo, di ba? Alam nyo, ngayon, gipit tayo, kaya nagbabago ugali ng mga kaibigan. Lalo na kung bata ka pa, mabilis tayo mauto o maloko. So ito yung mga 16 na ugali o 16 na klase ng tao na dapat mag-ingat tayo o umiwas na tayo. Ito yung mga bad habits nila. Baka meron kayong kaibigan ganito ha. Tingnan natin. Number 1 to 16. Number 1, kung yung kaibigan mo, constant negativity. Lagi siyang negative sa'yo. Okay? Kahit ano ikwento mo sa kanya, laging may masasabing hindi maganda, dinadown ka lagi, kahit pa simple, laging dinadown yung mga accomplishments mo, kung ano project mo, sasabihin, hindi po pwede yan. So, mahirap yung mga laging negative. Baka may inggit pala siya sa'yo. Hindi mo lang alam. Diba? May hidden na galit pala. Number 2, mahilig mag-chismis. Okay? Yung mga kaibigan mong marites ng marites, laging naninira sa ibang tao. Hindi naman nila kilala. Isipin mo, baka isang araw, ikaw nasisiraan nila. Diba? So, kung kaya nila manira sa iba, pwede ka rin nila siraan. Kaya mag-ingat tayo. Number 3, yung mga taong magaling magmanipula. Manipulative behavior. Yung mga gagawa sila ng paraan para mabola ka, mabait muna sa'yo, medyo pinapag-guilty ka, di ba? May iba dyan, paiyak-iyak pa para makakuha ng pera, makautang sa'yo, pang sariling interest, binobola ka lang. So, pag naloko ka na isang beses, dalawang beses, mag-isip ka na, ano na yan? Habit na yan. Nagmamanipulate na yan. Yung mga madrama. Number 4, klase ng tao ang dapat iwasan, yung walang empathy. Ibig sabihin, yung walang awa sa ibang tao. Okay? Wala siyang pake na may nasasaktan, may natatapakan, basta gusto lang niya yung sarili niya. Hindi delikado yan. Kasi ang walang empathy, oras na ikaw ang may kailangan, oras na ikaw nahihingi ng tulong, wala na siya. Diba? Pero pag siya ang humihingi ng tulong, ay nandiyan ka, lagi ka tumutulong. Kala mo tutulungan ka. Wala nga empathy. Number 5, bad sign ng kaibigan mo. Disrespectful attitude, walang respeto. Okay? Bad manners, walang paggalang, delikado to. So, pag wala siyang respeto sa relihiyon mo, paniniwala mo, yung mga gusto mo, values mo, pag binabaliwala na nila yan, ibang usapan na yan. Diba? Number 6 sign, dishonest. Hindi honest. Ibig sabihin, madaya, masyadong wise. Okay? So, pag dishonest yung tao, baka may diferensya talaga sa konsyensya niya, pati sa ugali niya. O talagang ito yung mga makasariling tao. Siguro, kung kaibigan mo talaga, pagbigyan mo na lang isang beses, dalawang beses. Pero pag nahuli mo talaga, mukhang manloloko to ha. So, umiwas ka na. Diba? Pag naloko ka na once or twice, tama na. Huwag na magpaloko paulit-ulit. Huwag na magpapabudol kahit kaibigan mo pa. Number 7, ito dapat iwasan talaga. Yung may inggit, matindi to, jealousy, envy, inggit sa'yo, may crab mentality, gusto ka lagi binababa. Okay? Kung meron kang papakita, accomplishments mo, ayaw niya. Diba? Galit siya sa'yo. Pero, dikit naman ng dikit siya sa'yo. Gaya naman ng gaya sa ginagawa mo. Lahat ng ginagawa mo, binabantayan niya. Ginagaya niya lahat pero sinisiraan ka sa likod. Ibig sabihin, galit siya sa'yo, inggit siya sa'yo, pero believe siya sa'yo. Delikado to. Naninira ito. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Kung may kapitbahay kayong ganyan, delikado. Number 8, na ugali na dapat layuan, yung madrama masyado. Yung talagang puro pansarili, me, puro drama, puro away, kahit maliit na bagay, pinapalaki. Sasakit ang ulo mo dito. Lagi na lang may issue. Actually, medyo selfish yung ganito. Number 9, ito
Manipulation of information. Fake news. Ibig sabihin, naninira to. Okay? Binabago yung katotohanan para makuha ang agenda niya. Di ba? Ang comment nga kwento mo yan style mo yan So may binabalak tong taong to. Siguro mautak tong taong to para makuha kanya, gagawa siya ng kwento para kumampi ka sa kanya. So delikado yan. Manipulation of information. Binabago. Number 10. Ito talaga yung sign Itong number 10, draining of energy. Pagkausap mo siya, parang nega siya talagang tao. Nai-stress ka talaga. Mas pagod ka pag nakita mo siya. Emotionally exhausted ka. Para siyang parasite, nakuha niya yung battery mo. So yung ganitong tao, iwas ka na. Okay? May taong ganun laging, ako na lang, pahingin ng tulong, ganyan-ganyan. Tapos biglang iiwan ka na lang. Mahirap yon. So pag ganyan yung tao, negative, hanap tayo ng positive na tao. Number 11. Ito, delikado itong 11, Ito yung mga matatalino na salbahe. Number 11, ina-isolate ka sa ibang tao. Yan Pakinggan nyo maigi. Ina-isolate ka, hinihiwalay ka. Okay, let's say close ka sa kapatid mo. Selos siya. Kukunin ka niya sa kapatid mo. Close ka sa nanay mo, sa tatay mo. Kukunin ka niya. Ina-isolate ka niya. Maraming ganyan, Hihiwalay ka sa best friend mo, kukunin ka niya. Hihiwalay ka niya sa pamilya. Para kang pet, Ginawa ka parang aso o pusa. O dito ka lang, Pag humiwalay ka, pag inaway mo yung magulang mo, bibigyan kita ng masarap na pagkain. Yan. Reward. Gusto niya control. Manipulation. Doon sila happy. Pero yung ganito, usually may mental problem yung ganito. Ina-isolate ka Ginagawa kang parang props. Number 12, constant criticism. Yung araw-araw sermon, araw-araw maliit ang tingin sa'yo, nasisira na yung confidence mo, diba? Iwas ka na. Tuturuan ko kayo mamaya paano umiwas. Yung talagang puro negative na lang, usually yung negative nila hindi harap-harapan yan Usually sa harap mo, positive yan. Sabi niya, mabait to, magaling to. Pero, makita mo yung mukha niya, merong, malikot yung mata, may ngisi, na parang sarcastic. Sarcastic. Magaling siya, sobrang galing yan. Tumakbo na lang presidente yan, magaling yan. Parang inaasar ka na. Iba na usapan yun Pinupuri ka, pero inaasar ka. So, wag tayong magpapaloko sa ganon. Constant criticism. Number 13, ito. Maraming ganito. Unreliable behavior. Okay, moody siya. Pabago-bago isip niya. Yung ihip ng hangin. Walang isang salita. Okay? Minsan nandyan, minsan ayaw, nag-commit na, ayaw naman uli, pabago-bago. Wag na, useless. Hindi yayaman yung ganito. Unreliable. Isabihin, pag lang marinig, pag may nakuhang magandang offer, iwas na agad sa'yo. Unreliable. Masamang tao yung ganito. Yung sabihin, selfish siya. Number 14, taking advantage of you. Ito, sobra dami to. Taking advantage. Pagkainan, ikaw maglilibre. Pag duty, sa'yo yung pinakapangit ng duty. Basta niloloko ka sa pera, sa oras, sa gamit, sa lahat. Puro one-sided. Alam mo na to. Diba? So, hindi na maayos yung ganito. Tapos magpapakyut lang sa'yo siguro, kunwari. Basta na-take advantage ka na. Ako, nagpapalugi ako lagi. Papalugi ako 1, 2, minsan 3 beses. Pero after that, tama na. At least napagbigyan mo siya. Number 15, lack of accountability. Delikado to. Ito yung alam mo ang lack of accountability? Nahuli na siya nagsisinungaling, hindi pa rin aamin. Nahuli na nagnanakaw, wala pa rin. Deny to death. Diba? Delikado yun. Diba? Kasi wala na siyang responsibility. Kahit gumawa siya ng masama, mag-cause siya ng sunog at gulo, hindi aamin. Deny ng deny. Deny to death. Delikado yun.
Ito, medyo papuntang criminal behavior na tayo. And number 16, nagbago na yung values niya. Nagbago yung paninindigan. Nung bata pa siya, nung classmate pa kayo sa high school, mabait, matulungin, tutulong sa mundo, tutulong sa Pilipinas. Nung tumanda na, nagkapera ng konti, yumabang. Diba? Lumaki ang ulo. Wala ko pinapatamaan. General to. So, nagbago na siya. Marami nagbabago kasi. Oras na makatikim ng, dumami lang yung followers, mayabang na. Kala mo sino na. Diba? So, dumami lang, sumikat lang, na lumalaki ang ulo. Yun ang pinakapangit sa lahat. Diba? Nag-iba ugali. So, pag merong ganito, 16 na ganito, ingat ka na. Ang technique, yung iba aawayin, di ba? Hindi ko naman sabihin awayin nyo yung kaibigan nyo o tung whoever this is, di ba? Lumayo ka na lang padahan-dahan, pasimple ka na lang. Okay? Pwede mo pagbigyan minsan, pero dahan-dahan layo. Kaya kung tatanggalin mo siya sa buhay mo, gawa ka na lang ng reason mo, di ba? Pero pag nakita mo tong taong to, red alert ka na. Kasi alam mong may gagawin siya. Okay? Bukod dito sa 16 na bad signs ng mga ugali na hindi maganda, meron pang isang mas malala. Okay, hinuli ko lang to. Actually, 17 dapat to. Ito yung number 17 na traidor. Okay, dangerous na to. Dapat nilagay ko sa title. Yung signs na tinatraidor ka na ng kaibigan mo. Itong mga kaninang signs, yung binigay ko sa inyo, selfish lang siya. Gusto lang niya makaisa. Pero ito, pabaliktad to. Ina-attack ka na talaga. Tinatraidor ka na. Ano yung mga signs? Sabi ko, change in values yung kanina, di ba? Ito naman, change in behavior. Okay? Tapos, pag ang kwento niya sa'yo, hindi na diretso. Yung kwento niya pa iba-iba na. Minsan ang kwento ganito, minsan ang kwento ganyan, parang minamanipulate ka na. Nagne-negative comment na siya sa'yo. Okay? Ito pa, meron kang private na information. Yung mga sikreto mo, pinagkakalat. Okay? Yung mga secret mo na dapat ikaw lang, pinagkakalat niya. Yung mga signs nagtatraidor na, biglang galit na lang sa'yo. Galit na lang siya. Marami siyang secret conversation sa ibang tao. Hindi ka sinasali. Alam mo na yon, di ba? At yung obvious dito, kumampi na siya sa kaaway mo. Okay? Kung meron kang kaaway, kinaiinisan, doon na siya nakiklose. At yung pinakamalala na pagka-traidor, harapan. Yung harapan talagang kampi na doon sa hindi mo ka-okay yan. Flaunting disloyalty. At maraming multiple broken promises. Okay? Alam mo kasi tayo, mabilis tayo mauto kasi dapat maingat tayo sa tao ngayon. Oo. Sabi nga, kung gusto mo mag-ipon ng pera, lalo na sa negosyo, mahirap kumita ng pera pero ma-scam ka lang ng isang ganitong tao, ubos agad lahat. Kahit yung pagod mo, kaibigan mo, lalo na sa mga vulnerable na babae, baka mabola kayo ng lalaki o lalaki na bola ng babae. Either way, delikado. Okay, either yung pera, pagkatao mo, malugi dahil dito. Okay, so ano lang naman to, warning signs lang naman eh. Pwede naman magbago yung tao eh. Pwede naman magbago, pero sa tingin ko, maliit ang chance ang magbago eh. Minsan ang tao, pag ganyan ang timplada, ganun talaga. Magbabago lang yung tao kung bumagsak na siya. Pag bumagsak, nag-failure, nagkaroon ng malaking pagsubok, baka medyo bumait-bait. Pero otherwise, pag tuloy-tuloy yung success ng masamang tao, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Idea lang to. Idea lang para hindi lang kayo maloloko. God bless po.